King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 777. Kita at pagkalugi. Ang grupo na sumusunod sa Snakeman Priest ay mas malakas pa sa grupo ng 10,000 Sacred Clan. Aling-angkan ang nagawang pilitin ang priest na taong ahas sa ganoong sitwasyon. Nagulat si Old Faye at ang kasama, ngunit sabay din silang nagpakawalan ng hininga. Ang lakas ng priest ay napakapangit nang makipag-usap siya sa Evil God Crystal. Whoosh! 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 Ang pinuno ng bagong grupo ay isang matipunong lalaki na may makapal na kilay. May hawak siyang sibat, at kumikinang ang kidlat sa lahat ng dako. Kayong mga tao. Mabuti, napakahusay. Nagalit ang Snakeman Priest. Sinira ng ibang grupo ang tahanan ng mga ahas, kaya bumalik ang Snakeman Priest upang subukang tumulong, ngunit hindi siya ang maskuladong lalaki. Sa sandaling umalis siya sa Blackfield, hindi na niya magagawang makipag-usap sa kapangyarihan ng Evil Crystal God. Boom! Ikan-away ng Snakeman Priest ang kanyang tungkod, at ang mga kakaibang Purple Lightning Snake ay bumaril patungo sa grupo. Arg! Umalangaw-ngaw ang hiyawan mula sa humahabol na grupo. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas ang Snakeman Priest pagkarating sa Blackfield. Extreme Lightning Spear. Ang maskuladong lalaki na may makapal na kilay ay sinaksak gamit ang kanyang sibat, na pinapalitan ang lakas ng kidlat sa isang arko habang ito ay tumagos sa hangin. Boom! Isang lilang at dugo na liwanag ang kumikinang mula sa Snakeman Priest at nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Bagamat hindi ganap at tunay na nagamit ng Snakeman Priest ang kapangyarihang ito ay mas malalim, at ang pag-atake ng maskuladong lalaki ay hindi nagawang makalusot sa depensa ng Snakeman Priest. Paano ito posible? Napatulala ang matipunong lalaki. Ang Snakeman Priest na binugbog niya kanina ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Casual na ikan-away ng Snakeman Priest ang kanyang tungkod, inatake ang matipunong lalaki gamit ang kulay lila at kulay dugo na liwanag na nagpilit sa kanya na umatras. Ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay masyadong malalim kahit na wala itong anumang mga batas. Si Zhao Feng ay umatras sa isang sulok. Ang Snakeman Priest ay walang anumang pamamaraan. Umasa siya sa purong kapangyarihan. Maging ang mga Emperor ay bahagyang hihina sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, ngunit sa kabutihang palad, ang Evil God Crystal ay walang anumang layunin. Anger of the Evil God. Itinaas ng Snakeman Priest ang kanyang tungkod, at ang puwersa ng Evil God Crystal ay nagmula sa buong lugar. Ang buong itim na patlang ay natatakpan ng isang kulay ube at dugo na ulap. Nadama ng lahat ng mga elite na hamina ang kanilang life force, dugo, at maging ang kanilang mga bloodline. Weng! Sa kabilang banda, naging mas maliwanag ang kulay ng Evil God Crystal. Sa wakas ay naunawaan na ni Zhao Feng kung bakit ang mga may bloodline ay magkakaroon ng kakaibang atraksyon sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Maaari ko bang tanungin kung ikaw si Gu Chaoji, na nasa ika-145 na ranggo sa ranggo ng Imperial Genius? Magsama-sama tayo at labanan ang Snakeman Priest. Mungkahi ni Old Faye. Nakilala ng maraming tao ang maskuladong lalaki na may sibat. Si Gu Chaoji ay nagmula sa isang 3-star power sa mga gilid ng Continent Zone, ang Earth Spirit Hall. Nasa Imperial Genius rankings din siya, at mas mataas siya kaysa kay Kung Feiling. Oo naman. Si Gu Chaoji ay sobrang prangka. Ginawa niyang bumuo ng defensive formation ang mga elite ng Earth Spirit Hall para labanan ang Snakeman Priest. Mas maliit ang pressure sa 10,000 Sacred Clan at Purple Sun Palace, at ginamit nila ang pagkakataong ito para lumaban. Pinagsama-sama ng mga henyo ng Earth Spirit Hall, 10,000 Sacred Clan, at Purple Sun Palace ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang puwersa ay hindi isang bagay na dapat maliitin. Ang Earth Spirit Hall lamang ay isang 3-star superpower. Boom boom! Bam! Ang parang sa ilalim ng Evil God's altar ay nagsimulang yumanig, at bahagyang hinawakan ng Snakeman Priest ang kanyang tungkod. Hindi na siya kagaya ng dati. Ang dalawang haring henyo, sina Gu Chaoji at Nan Gongsheng, ay paminsan-minsan ay tambangan din siya sa gilid. Patayin muna ang priest, pagkatapos ay pag-uusapan natin kung paano hatiin ang Evil God Crystal. Ang tatlong puwersa at si Nan Gongsheng lahat ay nagkasundo at nadagdagan ang kanilang pagkakasala.
Bagamat ang Snakeman Priest ay maaaring kumonekta sa Evil God Crystal, hindi niya lubos na nailabas ang kapangyarihan nito. Dahan-dahan siyang napinsala, ngunit hindi siya nagawang patayin ng tatlong kapangyarihan. Ang Snakeman Priest ay umatras sa Evil God's altar at ginamit ang kapangyarihan ng Evil God Crystal at ang Blood Pond. Hanggat nakatutok lang siya sa depensa, kahit ang dalawang hari ay hindi makakalusot sa kanyang depensa. Ang mas masahol pa ay ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay pumupuno sa field, at lahat ay unti-unting nawawalan ng life force at true yuan. Ang nauubos na puwersa ng buhay at enerhiya ay hinihigop noon ng Blood Pond at ng Evil God Crystal. Kung magpapatuloy ito, ang tatlong puwersa ay hindi nasa magandang lugar. Siyempre, ang Snakeman Priest ay gumagamit din ng maraming enerhiya sa pakikipaglaban. Marami tayong tao, kaya maaari naming i-drag ang laban na ito hanggang sa mamatay siya. Ang tatlong puwersa ay nagpatuloy sa kanilang pagkakasala, at ang ilan sa mga tao ay itinuro ang kanilang mga pag-atake patungo sa altar. Kung sisirain natin ang altar, bababa ang bilis ng pagsipsip ng kapangyarihan ng Evil God Crystal. Nakangiting sabi ni Old Faye. Basag. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake, nagkaroon ng bitek sa altar sa kabila ng matinding tigas nito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Snakeman Priest. Hari ng Scorpion, lumabas ka. Biglang bulalas ng priest at iwinagayway ang kanyang tungkod. Pang! Isang pangit at itim na Scorpion man ang tumalon mula sa Blood Pond. Scorpion King. Ang Scorpion man na ito ang natalo noon ni Nanggang Sheng. Ang mga sugat ng Scorpion Man King ay gumaling matapos makapasok sa Blood Pond, at siya ay kasalukuyang natatakpan ng kulay ube at kulay dugo na ulap na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at depensa. Patayin. Ikinaway ng Scorpion Man King ang mga kuko nito at sinugod sa grupo ang paggulong ng kanyang madilim na magnificent power. Talunang basura. Ginamit ni Nanggang Sheng ang kanyang special techniques para lapitan ang Scorpion Man King, na nagpapadala ng maliliit na special blades sa hangin. Matapos sumama sa laban ang Haring Alakdan, kapansin-pansing nabawasan ang pressure sa Snakeman Priest. Parehong napakalakas ng depensa at opensa ng Scorpion Man King, at sa tulong ng Evil God Crystal, ito ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa kabilang banda, si Nanggang Sheng ay wala sa kanyang pinakamataas. Bam! Hinawakan ni Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall ang kanyang sibat at sumugod patungo sa Evil God's altar ng ilang beses, ngunit siya ay pinapalipad sa bawat pagkakataon. Ginagamit ng Snakeman Priest ang kapangyarihan ng Evil God Crystal, kaya halos hindi siya matatalo sa mga tuntunin ng depensa. Lahat, umatras. Bulalas ng Old Faye. Nalaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Tungkol sa dalawang hari, naubos na ni Nanggang Sheng ang maraming enerhiya, kaya medyo nanghina siya. Si Gu Chaoji ay wala rin sa kanyang pinakamataas. Ang tatlong puwersa ay nagpasya na pansamantalang umatras mula sa Evil God's altar patungo sa isang daanan sa malapit. Sa loob ng madilim na daanan ng Underground City, nagsimulang mag-usap ang tatlong puwersa sa isa't isa habang binabantayan ang Evil God's altar. Ang Haring Scorpion man ay bumalik sa lawa ng dugo. Ang Snakeman Priest ay hindi nang ahas na pabayaan ang Haring Alakdan, kung hindi ay hindi na niya kayang takasan ang mga elite ng tatlong puwersa ng mag-isa kapag sila ay bumalik. Sisirain ko ang altar pagkatapos kong mabawi ang aking lakas. Sana ay ibigay ng lahat ang lahat. Sabi ni Nanggang Sheng habang binabawi niya ang kanyang Yuan Chi sa isang sulok. Mayroon pa akong ilang lihim na pamamaraan na magagamit ko. Tumanggaw si Gu Chaoji. Ang kritikal na bahagi tungkol sa pakikitungo sa Snakeman Priest ay ang altar. Kung hindi magagamit ng Snakeman Priest ang kapangyarihan ng Evil God Crystal, siya ay papatayin. Para sa susunod na araw o dalawa, ang lahat ng mga elite ay bumabawi. Sa kabilang banda, si Zhao Fang ay na-refresh na. Wala siyang masyadong ginawa sa Underground City. Madilim na lightning wood. Isang piraso ng itim na kahoy ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, at mabilis niyang pinaikot ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para makuha ang kapangyarihan nito. Ang piraso ng kahoy na ito ay naglalaman ng dalisay na diwa ng kidlat, at ang Wind Lightning Technique ni Zhao Fang ay maaaring maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsipsip nito. Siyempre, kailangan pa rin ni Zhao Fang na linisin ang madilim na kapangyarihan sa loob ng Dark Lightning Wood at Dim Wind Bamboo.
Ang kabilang kamay ni Zhao Feng ay naglabas ng isang piraso ng kawayan na nagpatawag ng bagzo ng hangin. Ang dalawang mapagkukunang ito ay napakabihirang sa labas ng mundo. Ang isa ay isang malakas na mapagkukunan ng lightning daw, at ang isa ay isang malakas na mapagkukunan ng wind daw. Maaaring magmultitask si Zhao Feng gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique. 5 Balancing Water Spirit Grass. Isang pangatlong item ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Napakayaman ng lalaking ito. Direkta niyang hinihigop ang 3 kayamanang iyon. Ang ilan sa kasalukuyang mga alagad na nasa malapit ay naiinggit, habang ang mga nakatatandang disipulo ay umiling-iling. Ang sabay-sabay na pagsipsip ni Zhao Feng ng 3 kayamanan ay nagpabuntong hininga ang iba. Hindi kapani-paniwala, si Zhao Feng ay may mataas na kahusayan, at hindi gaanong nawala sa kanya ang Heaven Earth Yuan Qi sa proseso. Kung ito ay hindi isang uri ng talento, ito ay kailangang maging isang lihim na pamamaraan. Ang brat na iyon ay naglilinang ng daw ng wind lightning. Bulong ni Gu Chaoji habang nakatingin siya kay Zhao Feng, ngunit ang huli ay nagpatuloy sa paglilinang na parang walang tao. Sa katotohanan, si Zhao Feng ay mayroon pa ring mga buto ng Purple Wind Lightning Lion, ngunit hindi ito ang magandang panahon para alisin ang mga ito. Lumipas ang ilang araw, at naabsorb ni Zhao Feng ang karamihan sa 3 item. Kapansin-pansin ang kanyang bilis. Ang core center sa kanyang katawan ay lumawak ng kaunti. Medyo malapit na siya sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Kapag natapos ko na ang pagsipsip ng mga buto, maaabot ko na ang huling yugto ng Small Origin Core Realm, hindi maiwasan ni Zhao Feng na mag-isip. Siyempre, ang Scorpion Man King ay mayroong crystal core ng King Purple Wind Lightning Lion, na mas mahalaga. Kung makukuha niya ito, makakalusot si Zhao Feng sa Great Origin Core Realm. Humanda sa pag-atake. Dahan-daang tumayo si Gu Chaoji, at ang kanyang sibat ay kumikinang ng mga ahas ng kidlat. Tumayo rin si Nan Gongsheng. Sa pagkakataong ito, ang 3 puwersa ay lumikha ng isang porma sayon at gumamit ng isang array na maaaring magamit ang kanilang kalamangan sa mga numero ng lubos. Anger of the Evil God. Malamig na ngumisi ang Snakeman Priest habang winawagayway ang kanyang tungkod at lumikha ng masamang kulay ube at kulay dugo na ulap na sumasakop sa lugar. Gayunpaman, handa ang lahat para dito. Sa tulong ng array, ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay nabawasan ng husto. Kasabay nito, sina Nan Gongsheng at Gu Chaoji ang sumalakay. Lightning Burst. Ang Earth Grade Spear ni Gu Chaoji ay bumaril mula sa kanyang kamay at nagluwa ng isang sinag ng kidlat na sumabog sa Evil God's altar. Sa isang iglap, nagsimulang yumanig ang buong altar. Inihagis ni Gu Chaoji ang kanyang sibat, at isang bola ng kidlat ang namuo sa dulo nito bago sumabog. Ang hakbang na ito ay kapareho ng paggamit ng kanyang sandata bilang isang bomba, at mayroon itong nakamamanghang kapangyarihan. Basag. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Evil God's altar. Pagkatapos gamitin ang kanyang diskarte, sumulyap si Gu Chaoji kay Nan Gongsheng, ngunit napatalon siya sa takot sa kanyang nakita. King of Gods, Kabanata 778. Magnanakaw na pusa na namamahala. Habang ang lahat ay natulala sa malakas na pagsabog ng kidlat ni Hu Chaoji. Chen Kun Sword. Isang makinang na liwanag ang pinakawalan mula sa katawan ni Nan Gongsheng habang ang isang espada ay tumama sa hangin at yumanig sa langit at lupa. Ang espadang ito ay tila pamitik sa kalangitan, at ito ay napuno ng isang nangingibabaw na layunin. Lahat ng nasa harap ng Chen Kun Sword ay tila nabasag. Shoo! Tinakpan ng espadang ito ang buong itim na patlang at hinati ang liwanag na kulay lila at dugo sa kawalan. Basag. Boom! Ang matatag na lungsod sa ilalim ng lupa ay yumanig, at ito ay nasa ilalim ng pagsugpo ng kapangyarihan ng Divine Illusion Dimension. Ang mga hangganan ng Evil God's altar ay naging alabok. Inheritance Sacred Weapon. Kadalasan ay Heaven Grade ang mga iyon. Bulalas ng priest na taong ahas. Ang Chen Kun Sword. Iyan ang nawawalang Inheritance Sacred Weapon ng Continent Zone. Natarante rin si Gu Chaoji. Ang pinsala mula sa pag-atake ng espada ngayon ay maihahambing sa Lightning Burst, ngunit ang layunin na nilalaman ay mas kakaiba. Madaling matukoy kung kaninong atake ang mas malakas. Gaya ng inaasahan sa isang Inheritance Sacred Sword na kapantay ng Skylock ang bow.
Hinangaan ni Zhao Feng at Bam Antong hininga sa kanyang puso. Ang Skylocking Bow at ang Chenkun Sword ay parehong nagmula sa Demigod Forgotten Garden, at ang Demigod Kunyon ay nakarating sa rurok ng mundong ito noong siya ay nasa pinakamalakas na. Ang mga armas na nakolekta niya ay napakabihirang. Mga kalokohang tao. Naramdaman ng Snakeman Priest na nagsimulang gumuho ang altar, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang tungkod para makipag-usap sa Evil God Crystal sa pagtatangkang pagsamahin ito. Gayunpaman, sa pagharap sa patuloy na pag-atake ni Nan Gongsheng at Gu Chaoji, ang Evil God's altar ay hindi makakatagal ng napakatagal. Labas. Ang priest na ahas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ibinagsak ang kanyang tungkod sa lupa. Basag. Isang whirlpool ang lumitaw sa blood pond. Pang! Isang masamang alakdan na may pulang mga mata ang lumabas mula sa whirlpool. Ito ay katulad ng Scorpion Man King mula pa noon, at nagradiated ito ng aura na uhaw sa dugo. Pang! Bam! Boom! Muling yumanig ang parang sa ilalim ng Evil God's altar, na parang hindi makayanan ang malakas na lakas. Mag-ingat! Umungol si Old Faye. Ang aura ng Dark Red Scorpion ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Scorpion Man King. Bam bam! Si Nan Gongsheng at Gu Chaoji ay itinulak palayo ng isang kulay ube at kulay dugong ipo-ipo na nilikha ng madilim na pulang alakdan. Nag-evolve ang Scorpion Man King sa tulong ng Evil God Crystal, at ang lakas paglaban nito ay umabot na sa peak Tier King level. Bukod sa kaluluwa at layunin nito, ang iba pang aspeto nito ay maihahambing lahat sa isang emperor. Si Zhao Feng at ang iba pa, na nasa likuran pa, ay nakaramdam ng malakas at magulong aura. Sa tuwing gumagalaw ang maitim na pulang alakdan, ang mga ilaw na kulay lila at dugo ay magiging mga ipo-ipo at pupunitin ang lahat. Kinailangan ni Nan Gongsheng at Gu Chaoji na magsama para halos hindi sila makayanan. Kung ang maitim na pulang alakdan na ito ay sisingilan sa grupo, ang resulta ay hindi maiisip. Hatiin sa dalawang grupo at salakayin ito. Tinuro ni Old Faye mula sa likuran at hinati ang mga henyo sa dalawang grupo. Ang isa ay responsable sa pagpigil sa madilim na pulang alakdan, habang ang isa pang grupo ay nagpatuloy sa pag-atake sa Evil God's altar. Chenkun Void Space Slash. Lumitaw si Nan Gongsheng sa hangin sa itaas ng madilim na pulang alakdan at nilaslas ang isang spatial na bitek na kalahating yarda ang lapad at mahigit 12 yarda ang haba, na napunit ang lahat ng nasa malapit. Ang spatial technique na ito ay naging nakakatakot sa pagdagdag ng Chenkun Sword. Basag. Ang carapace ng Dark Red Scorpion ay agad na napunit, na lumikha ng sugat na umabot sa mga organo at buto. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at yumanig ang bukid. Whoosh! Nawala si Nan Gongsheng at naiwasan ang nakatutuwang counterattack mula sa Dark Red Scorpion, inatake muli ito mula sa gilid. Lightning Burst. Isa pang Earth Grade Spear ang lumitaw sa kamay ni Gu Chaoji, at ginamit niya ang pagkakataong ito para ipadala ito mismo sa bibig ng Dark Red Scorpion at gawin itong sumabog. Boom! Halos mapunit ang mukha at bibig ng Dark Red Scorpion bukod sa pagsabog. Siyempre, sa tuwing gagamitin ni Gu Chaoji ang pag-ataking ito, aabutin siya nito ng isang sandata, ngunit ang kalamangan ay hindi ito nangangailangan ng mas maraming enerhiya gaya ng paggamit ni Nan Gongsheng sa Chenkun Sword. Ding 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 ding. Boom! Kasabay nito, ang mga pag-atake ng tatlong puwersa ay nagpaulan sa Dark Red Scorpion, na ngayon ay malubhang nasugatan. May mga palatandaan ng takot sa mga mata nito. Wala itong magagawa laban sa spatial na kakayahan ni Nan Gongsheng, at ang Chenkun Sword ay napakalakas. Higit pa rito, si Nan Gongsheng ay isang bihirang space-related domain level king. Sa paglipas ng panahon, ang Dark Red Scorpion ay natatakpan ng mga pinsala. Bagamat malakas ang depensa nito, hindi nito kayang tiisin ang spatial attacks mula sa Chenkun Sword. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ng Snakeman Priest. Dahil nasira ang Evil God's altar, nakatanggap siya ng 20% na mas kaunting kapangyarihan mula sa kapangyarihan ng Evil God Crystal kumpara sa dati. Higit pa rito, ang tatlong puwersa ay nakabuo ng isang malakas na porma sayon, sila ay gumagamit ng mas malalakas na pamamaraan, at sila rin ay mas matatag laban sa Evil God Crystal. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang pigilan silang lahat.
Habang ang alakdan ay malapit ng talunin ng tatlong puwersa, sa wakas ay lumitaw ang gulat sa mukha ng priest. Evil God Tide. Ang Snakeman Priest ay umungal habang inihagis niya ang tungkod sa lawa ng dugo, at ang Evil God Pearl sa ibabaw ng pilak na sinag ay naglabas ng ulan ng kulay ube at dugo na liwanag na nagpakawala ng puwersa na nalampasan ang Void God Realm. Ho! Ang liwanag na kulay lila at dugo ay agad na nakipag-ugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi at nag-cream ng bagyo. Dahil ginugulo nito ang Heaven Earth Yuan Chi, nagsimulang magpanik ang tatlong puwersa at hindi mapalagay. Halos mawalan ng kontrol ang mga eksperto ng tatlong puwersa sa kanilang True Force o True Yuan. Sa sandaling ito, sumiklab ang gulat. Maliit na bilang lamang ng mga tao na hindi bababa sa kalahating hakbang na mga hari ang makapagpapatatag ng kanilang True Yuan. Maging ang pag-atake ng dalawang hari ay sandaling tumigil. Gayunpaman, dahil napakalakas ng pisikal na lakas ng Scorpion, nagawa pa rin itong bantay ng Void God Realm Kings gamit ang mga kuko nito kahit na ang Yuan Chi ay naaabala. Hindi maaapektuhan ng bagyong ito ang may malalakas na katawan. Si Zhao Feng ay matatag na parang Mount Tai. Ang Evil God Tide ng priest ay nagambala sa lokal na Heaven Earth Yuan Chi at lubos na naapektuhan ang True Force at True Yuan, at pinaghigpitan din nito ang paggamit ng Heaven Earth Yuan Chi. Gayunpaman, ang mga nagal-inang ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay hindi naapektuhan. Noong nakaraan, ginamit ng Demigod Kunyon ang kanyang Demigod Sacred Body para durugan ang lahat ng nakatayo sa kanyang landas. Kahit nagawin ito ng Snakeman Priest, hindi nito mababago ang tubig. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Sa ngayon, side character lang si Zhao Feng sa Underground City. Bukod sa pagkontrol sa reyna ng mga Scorpion Men, hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang tunay na lakas dahil walang sapat na kaakit-akit para gawin niya iyon. Huwag siyang tumakbo. Parang biglang may napagtanto si Old Faye at napabulalas. Sa sandaling sinabi niya ito, ang Snakeman Priest ay tumakbo palayo sa ilalim ng takip ng Evil God Tide. Nakita na ng Snakeman Priest ang paparating na pagkatalo, kaya nagpa siya siyang iligtas ang sarili. Ang Evil God Tide ay naging dahilan upang hindi mailipat ng mga eksperto ng tao ang kanilang True Yuan sa paraang gusto nila, ngunit dahil mayroon siyang staff, hindi siya naapektuhan ng Evil God Tide. Sa tingin mo saan ka pupunta? Si Nan Gongsheng ay naging isang bahid ng pilak na liwanag at mabilis na hinabol ang Snakeman Priest. Ang mga special na kakayahan ay isang pambihirang kapangyarihan, at hindi sila masyadong naapektuhan ng Evil God Tide. Higit pa rito, hindi nagamit ng priest ang kapangyarihan ng Evil God Tide dahil sa naunang pinsala. Gayunpaman, kahit na noon, ang bilis ni Nan Gongsheng ay mas mabagal, at halos hindi niya ito mahabol. Makalipas ang mahigit isang dosenang hininga, lumabas si Nan Gongsheng sa Blackfield, at ang saklaw ng Evil God Tide. Mamatay. Nilaslas ni Nan Gongsheng ang isang special ripple na nagpalipad sa Snakeman Priest. Napahiyaw ang Snakeman Priest habang bumulwak ang kanyang dugo. Nalaglag din ang hawak niyang staff. Meow-meow. Isang madilim na pilak na guhit ng liwanag ang dumaan, at lumitaw ang isang maliit na pilak na kulay abo na pusa. Ang maliit na pusa ay sobrang maliksi habang hinahawakan nito ang mga tauhan. Nagulat si Nan Gongsheng sa hitsura ng maliit na pusa. Meow. Hinawakan ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod na ito ng isang batong kayamanan na kulay lila at kulay dugo at ngumiti kay Nan Gongsheng. Ibalik mo sa akin ang aking Evil God Staff. Umungal ang priest na ahas. Bang! Kinawayan ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod at hinampas ito sa ulo ng Snakeman Priest, pagkatapos ay nawala. Ang Snakeman Priest ay sumigaw habang ang kanyang ulo ay nagsimulang mamaga. Natulala siya at nataranta. Meow. Hinawakan ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod at nawala sa harap mismo ng Snakeman Priest at ni Nan Gongsheng. Maaaring ito ay nanginig ang katawan ni Nan Gongsheng, ngunit mabilis siyang gumamit ng special slash para hatiin sa dalawa ang natulala na Snakeman Priest. Makalipas ang ilang sandali. Meow-meow-meow. Isang maliit na pusa na may hawak na tungkod ang lumitaw at sumayaw sa palibot ng Evil God's altar, na para bang ito ay isang Snakeman Priest. Ang mga elite ng tatlong puwersa ay may kakaibang ekspresyon. Sa sandaling ito, hindi pa rin ganap na huminahon ang Evil God Tide.
Meow. Umikot ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa habang winawagayway nito ang tungkod sa kanyang paa, at ang evil god tide ay agad na nawala. Mukhang iyon ang alagang hayop ni Zhao Fang. Hindi napigil ang sabihin ng isang sentral na disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan. Nakuha ba ng priest ang katawan ng pusa? Maaari itong makipag-usap sa Evil God Crystal. Ang mga elite ng tatlong puwersa ay natigilan, at ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay nawala. Whoosh! Kasabay nito, ang alakdan ay bumalik sa isang alakdan at tumakbo sa isang landas, ngunit walang nagmamalasakit dito. Nakatuon ang lahat sa maliit na pusa sa altar. Zhao Fang, ang iyong pusa. Paano ito naging bagong priest ng Evil God's altar? Nanlalaki ang mga mata ni Old Fei. Maging si Kung Feiling at ang iba pa ay tumingin kay Zhao Fang, ang mayari ng kakaibang pas ang iyon, sa gulat. King of Gods, Kabanata 779. Invisible Force. Meow Meow. Ang munting pas ang magnanakaw, na mas malaki lang ng bahagya sa palad, ay iwinagayway ang Evil God staff habang sumasayaw ito, na para bang ito ay isang priest. Sa sandaling ito, walang nang ahas na baliwalain ito dahil may kakayahan din itong makipag-usap sa Evil God Crystal. Sa katunayan, mas mahusay pa itong makipag-usap dito kaysa sa Snakeman Priest. Ang mga pinuno ng tatlong puwersa, si Gu Chaoji, ang kabataang nakasuot ng kulay lila, si Kung Feiling, pati na si Old Fei, ay kumikilos na parang nabulunan. Ito ay totoo lalo na para kay Gu Chaoji at sa mga kabataang nakasuot ng lila. Hindi talaga nila naiintindihan ang nangyari, at ayaw nilang may bagong priest na lumitaw pagkatapos nilang patayin ang luma. Zhao Fang. Ang mga elite mula sa 10,000 Sacred Clan ay napatingin lahat sa gwapong binata dahil siya ang may-ari ng pusa. Zhao Fang, kaya ikaw talaga iyon. Sa hindi kalayuan, ipinakita ni Nan Gongsheng ang isang solemna at komplikadong ekspresyon. Matapos makita ang maliit na pas ang magnanakaw, 80–70% na sigurado si Nan Gongsheng na itong si Zhao Fang ay siya ring kilala niya, ngunit hindi niya alam kung paano naging ganito si Zhao Fang. Magkakilala sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan ay nakaramdam ng hindi makapaniwala. Kailangang malaman ng isa na si Nan Gongsheng ay nagmula sa malayong Kang Ocean, at siya ay isang core na disipulo ng isang 3-star power. Sa hitsura nito, tila nag-iingat si Nan Gongsheng kay Zhao Fang. Hindi ko sinabing hindi ako. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang, at huminto si Nan Gongsheng. Naalala niya ang sinabi ni Zhao Fang sa teritoryo ng mga Scorpion Men. Relasyon. Ang pangalan ko ay Zhao Fang. Hindi itinanggi ni Zhao Fang ang anuman o iminumungkahi na hindi siya ang kakilala niya. Ano? Anong nangyayari? Hindi talaga naiintindihan ng mga elite ng tatlong puwersa, at ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan ay natigilan. Ito si Zhao Fang. Sina Kung Feiling, Liu Tianfan, Huang Yanho, at kasamahan ay nakatutok kay Zhao Fang. Naramdaman nila na ang kabataang ito ay natatakpan ng mahiwagang ambon. Mabagal na naglakad si Zhao Fang patungo sa Evil God's altar. Ang Evil God's altar ay nasira na, ngunit ang blood pond sa gitna ay hindi nasira. Zhao Fang. Tumingin si Nan Gongsheng sa likuran ng kabataang iyon at may sasabihin sana siya, ngunit tumigil siya. Napuno siya ng mga tanong. Pabalik sa Kang Ocean, ang pangalan ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay kumalat sa buong tatlong Sacred Lands, at ang Pursuit of Death ay naging isang alamat. Ang Emperor of Death ay isa sa mga pinakasinaunang emperor na kahit ang mga Sacred Lord ay ayaw masaktan ng walang dahilan. Matapos malaman ang tungkol sa mga detalye, ang Mystic Light Realm Grand Elder ng Mystic True Sacred Clan ay natigilan. Hindi niya akalain na ang kanyang angkan ay magpoproduce ng ganoong talented na tao. Kung ang Left-Eyed Heavenly Emperor ay nasa Kang Ocean pa rin, kahit ang Sacred Lords ay magiging magalang sa kanya. Hindi tumigil si Zhao Fang. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa Blood Pond. Plop! Tumalon si Zhao Fang sa Blood Pond sa ilalim ng Evil God Crystal. Ang malabong purple and blood-colored pond ay nahuhugasan ang katawan ni Zhao Fang, ngunit hindi nito naagnas ang kanyang masamang kapangyarihan.
Ang blood pond na ito ay hindi lamang naglalaman ng kapangyarihan ng pure blood essence, mayroon din itong kapangyarihan ng evil god crystal mismo. Nakahiga si Zhao Feng sa blood pond na parang nag-e-enjoy. Dahil ang maliit na pass ang magnanakaw ay may evil god staff at maaaring kumonekta sa kapangyarihan ng evil god crystal, si Zhao Feng ay hindi nasira ng masamang kapangyarihan. Kung hindi ito ang kaso, sino man sa Small Origin Core Realm ay matutunaw sa pagpasok sa blood pond. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body para makuha ang asensya ng God Crystal mula sa pond para palakasin ang kanyang katawan. Ang madugong likido ay may mataas na pagkakatugma sa mga tao. Higit pa rito, ang kapangyarihan ay maaari ring tumaas ang kanyang True Yuan cultivation. Naisip na ni Zhao Feng ang kristal kanina. Kahit na ang Evil God Crystal ay mahalaga, hindi niya ito magagamit. Whoosh! Whoosh! Si Nan Gongsheng at Gu Chaoji, ang dalawang kinghenyo, ay dumaong sa tabi ng blood pond. Sumulyap si Gu Chaoji kay Zhao Feng sa blood pond, pagkatapos ay kay Nan Gongsheng, na parang tinatanong siya kung ano ang gagawin. Sa mga tuntunin ng lakas, si Nan Gongsheng ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, ngunit sa hitsura nito, si Nan Gongsheng ay talagang maingat sa batang Small Origin Core Realm na iyon. Zhao Feng, ano ang plano mo sa Evil God Crystal? Sa wakas ay nagsalita si Nan Gongsheng. Nang marinig iyon, naramdaman ng lahat mula sa tatlong puwersa, kabilang si Gu Chaoji, ang kanilang pusong nanginginig. Siguradong si Nan Gongsheng ang pinakamalakas sa lahat ng naruroon. Ang kanyang special talent, ang kanyang mga lihim na diskarte, at ang kanyang inheritance sacred weapon, ang Chen Kun Sword, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang parehong Nan Gongsheng ay nagtanong kung ano ang iniisip ni Zhao Feng tungkol sa kung paano hatiin ang Evil God Crystal. Akin ang blood pond. Ang Evil God Crystal ay hindi gaanong pakinabang sa akin sa kasalukuyan, ngunit kung sino man ang makapagdala sa akin ng Crystal Core ng Purple Wind Lightning Lion na dinadala ng Scorpion Man King kasama niya, gagawin ko ang lahat para tulungan silang makuha ang Evil God Crystal. Dahan-daang sabi ni Zhao Feng. Napagpasyahan niyang talikuran ang Evil God Crystal pagkatapos pag-isipan ito. Una, ang Evil God Crystal ay masyadong mahalaga. Isa itong tunay na God Crystal, kaya nakakaakit ito ng labis na atensyon. Sa ngayon, ang lakas ni Zhao Feng ay maihahambing lamang sa ilang hari, na sapat lamang upang protektahan ang kanyang buhay. Ayaw niyang atakihin siya ng lahat. Pangalawa, ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay masyadong malalim, kaya hindi niya ito maabsorb sa maikling panahon. Higit pa riyan, ang Evil God Crystal ay talagang mahirap makuha. Sinubukan ni Zhao Feng na i-scan ito gamit ang God Spiritual Eye nang pumasok siya sa Evil God's altar, ngunit ang Evil God Crystal ay may malakas na resistive force sa paligid nito. Gayunpaman, ang pinakamahalagang punto ay ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay hindi dalisay. Ito ay nasira, at ito ay may masamang kamalayan. Sa kabilang banda, mayroong ilang enerhiya ng Evil God Crystal sa blood pond na maaaring makuha kaagad, na maaaring magpapataas sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng. Ang Zhao Feng na ito ay matalino. Kinuha niya ang pinakakapakipakinabang na blood pond sa isang pangungusap lang habang ibinibigay ang Evil God Crystal na nakakaakit ng higit na atensyon. Kumislap ang mga mata ni Old Fei. Walang nang-ahas na labanan si Zhao Feng para sa blood pond. Pagkatapos ng lahat, pinalitan ng kanyang pusa ang Snake Man bilang bagong priest, upang makakonekta ito sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Higit pa rito, ang maingat at magalang na saloobin ni Nan Gongsheng kay Zhao Feng ay naging dahilan upang isipin ng iba si Zhao Feng bilang isang misteryoso. Sige, si Nan Gongsheng ang unang sumang-ayon. Nilinang niya ang Tao of Space, hindi nagpapalakas ng katawan, kaya hindi masyadong kaakit-akit sa kanya ang blood pond. Si Gu Chaoji at ang mga elite ng Earth Spirit Hall ay hindi nasiyahan. Senior Marshal Brother Gu, ibibigay ba natin ang blood pond sa kanya ng ganoon lang? Ilang core na mga disipulo sa likod ay nagtanong na may ayaw. Inilibot ng mga mata ni Gu Chaoji sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, at nanatili siyang tahimik. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Nan Gongsheng ay nasa panig ni Zhao Feng, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging bagong priest ng Evil God's altar.
Itong kaibigan, tinutupad mo ba ang iyong mga pangako? Ang sino mang magbibigay sa iyo ng crystal core ng Purple Wind Lightning Lion ay makakakuha ng Evil God Crystal. Isang half-step king na may puting balbas mula sa Earth Spirit Hall ay tumingin kay Zhao Feng sa blood pond na may kumikislap na mga mata. Siyempre, hindi ko pipigilan ang sino man na subukang kunin ang Evil God Crystal. Gayunpaman, hindi ko magagarantiya na makukuha nila ang Evil God Crystal. Maaari ko lamang subukan ang aking makakaya upang tumulong. Sagot ni Zhao Feng. Nang marinig iyon, sinubukan ng ilang tao mula sa tatlong puwersa na ilayo ang Evil God Crystal, ngunit lahat sila ay nabigo at na-counterattack ng Evil God Crystal. Wow! Ang kalahating hakbang na hari na may puting balbas ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo, at marami pang iba ang nasugatan. Ang pinakamalas na tao ay pinalipad ng Evil God Crystal at agad na nahimatay. Ang Evil God Crystal ay hindi isang normal na God Crystal. Tila, ito ay nabuo mula sa banal na kapangyarihan ng isang Evil God at ngayon ay may masamang kamalayan na umaatake sa sino man mula sa labas ng mundo na sinubukang makipag-ugnayan dito. Ang staff sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa ay may kulay lila at kulay dugo na treasure stone na talagang isang pick grade na primal crystal stone na pino ng Evil God Crystal at pagkatapos ay ginawa sa staff na may kakaibang pamamaraan na maaaring kumonekta sa Evil God Crystal. Nakahiga si Zhao Feng sa blood pond at ginamit ang kapangyarihan ng God Crystal para pinuhin ang kanyang katawan at palakihin ang kanyang cultivation. Whoosh! 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 Ang Dark Lightning Wood, ang Dim Wind Bamboo, ang 5 Balance Water Spirit Grass, at ilang iba pang item ay lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Sa isang kisap mata, lumipas ang karamihan ng isang araw. Sa panahong ito, sinubukan ng maraming elite ng tatlong puwersa na ilayo ang Evil God Crystal, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Si Nan Gongsheng ay nakaupo lang roon nang hindi sinusubukan. Sinubukan na niya itong alisin pagdating niya, kaya naranasan na niya ang ganting atake ng Evil God Crystal. Nagpadala si Gu Chaoji ng mga tao mula sa Earth Spirit Hall upang hanapin ang mga track ng Scorpion Man King. Zhao Feng, kukunin ko ang crystal core ng Purple Wind Lightning Lion. Tumayo si Nan Gongsheng. Sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang Yuan Qi, at agad siyang nawala mula sa Evil God's altar sa isang iglap. Senior Marshal Brother Gu, umalis na si Nan Gongsheng. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para harapin ang brat na iyon. Iminungkahi ng isang core na disipulo mula sa Earth Spirit Hall. Si Gu Chaoji ay nakatayong hindi gumagalaw at binigyan ng malalim na sulyap kay Zhao Feng sa blood pond. Senior Marshal Brother Gu, hindi ako ang makakalaban mo sa one-on-one fight. Ngumiti si Zhao Feng at tumingin sa kanya. Dahil doon ay namula ang mukha ni Gu Chaoji, at ang mga disipulo ng tatlong puwersa ay lahat ay may kakaibang ekspresyon. Anong klaseng kalaban ang sadyang umamin na hindi sila kalaban ng kalaban? Gayunpaman, habang mas kumilos si Zhao Feng ng ganoon, mas nagiging hindi mapakali si Gu Chaoji, at iniisip kung paano naging maingat si Nan Gongsheng at kahit bahagyang magalang sa kabataang ito, hindi siya kumpiyansa. Pumunta ka, hanapin natin ang Haring Alakdan. Utos ni Gu Chaoji at pinangunahan ang isang grupo ng mga tao upang hanapin ang Haring Alakdan. Mayroong higit pang mga mapagkukunan kaysa sa Evil God Crystal, at maraming mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Nakahiga si Zhao Feng sa blood pond at hindi napigil ang iling ang kanyang ulo. Katotohanan ang sinabi niya. Hindi siya nagsinungaling kay Gu Chaoji. Sa ngayon, ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng ay ang tanging bagay na maihahambing sa isang Void God Realm King. Madaling makitungo sa sino mang nasa ibaba ng Void God Realm, ngunit si Gu Chaoji ay isang hari na nasa Imperial Genius Rankings, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ang mga normal na hari. Sa totoong one-on-one fight, maaaring may kakayahan si Zhao Feng na protektahan ang kanyang sarili, ngunit maliit lang ang pagkakataong manalo. Ang kanyang paglilinang ay tumataas habang siya ay nakahiga sa lawa ng dugo. Nang matapos niyang gamitin ang Dark Lightning Wood, ang Dim Wind Bamboo, at ang 5 Balance Water Spirit Grass, ang kanyang cultivation ay halos nasa late stage na Small Origin Core Realm. Ang kapangyarihan ng God Crystal at ang asensya ng Blood Pond ay nakatulong ng malaki sa kanyang Sacred Lightning Body at sa kanyang cultivation.
Kasabay nito, ang ilang miyembro ng 10,000 Sacred Clan ay bumulong-bulong sa kawalan ng kasiyahan. Iningatan ni Zhao Fang ang buong Blood Pond para sa kanyang sarili. Makasarili. May kakayahan siya ngunit hindi tayo tinutulungan na kunin ang Evil God Crystal. Ang mga disipulo at elite ay labis na hindi nasisiyahan at nagpasya na makipag-usap kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 800. Pagpapabuti sa Sacred Lightning Body. Zhao Fang. Junior Martial Brother Zhao. Ang ilang mga disipulo at matatandang elite ng 10,000 Sacred Clan ay nagsimulang magtipon patungo sa Blood Pond na galit na galit. Kasama nila sina Kong Fei Ling at Old Fei, at wala silang magawang ekspresyon. Batay sa mga aksyon ni Zhao Fang kanina, halatang hindi ganoon kadaling ibigay ni Zhao Fang ang pag-aari niya, at maging sina Nan Gongsheng at Gu Chaoji ay nag-iingat sa kanya. Tamad na nakahiga si Zhao Fang sa Blood Pond at sinulyapan ang mga miyembrong ito ng parehong angkan. Zhao Fang, hinahangaan ng matandang ito ang iyong lakas, ngunit walang sino man ang nakadarama ng iyong pakiramdam na ikaw ay mag-isa na kumuha ng Blood Pond o ibigay ang Evil God Crystal. Kung umabot ito sa itaas na antas ng angkan. Magalang ang tono ng matandang Fei habang inilalahad din ang kanilang mga intensyon. Tama, miyembro ka ng 10,000 Sacred Clan, paano ka magiging makasarili? Junior Martial Brother Zhao, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng upper echelon? Nagbabala ang ilang alagad at matatandang elite na ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa tingin mo talaga matatakot ako sa upper echelon ng isang 2-star clan? Ang lahat ay tumigil, at ang mga nagbabanta sa kanya sa itaas na antas ng angkan ay parang nabulunan. Nayanig ang puso ni na Old Fei at Kong Fei Ling. Hindi kaya natakot si Zhao Fang sa nakatataas na echelon ng clan. Inilagay ba niya ang mga ito sa kanyang mga mata? Nang makita ang composed expression ni Zhao Fang, naramdaman ni Old Fei at Kong Fei Ling na hindi lang siya basta-basta nagmamayabang. Maging si Nan Gongsheng, isang sobrang henyo ng isang 3-star power, ay magalang at maingat kay Zhao Fang. Bukod doon, si Zhao Fang ay hinangaan din ni Duke Nanfeng, na may utang pa kay Zhao Fang. Tinanggihan pa ni Zhao Fang ang titulong Marquis. Kung payag siya, maaaring umalis si Zhao Fang sa 10,000 Sacred Clan at sumali sa Duke's Palace, at maaari pa siyang makapasok sa bilog ng mga imperial. Ang Zhao Fang na ito ay hindi nasusukat. May karapatan siyang maging mayabang. Kumislap ang mga mata ni Old Fei. Sa ngayon, ayaw nilang makipag-away kay Zhao Fang. Ang Blood Pond na ito ay ang aking mga samsam sa digmaan. Kung wala ang aking pusa na nakikipag-usap sa Evil God Crystal, ito ay magiging walang silbi. Sabi ni Zhao Fang. Ito ang kanyang mga samsam sa digmaan. Kung handa siyang hatiin, iyon ay ang pagiging mapagbigay niya, ngunit walang masama kung hindi siya mamigay. Kung gayon, paano ang Evil God Crystal? God Crystal yan. Iyan ay isang bagay na kabilang sa domain ng mga Diyos. Malamig na sabi ng isang kabataan, at ang kanyang tanong ay sumasalamin sa iniisip ng lahat. Lahat sila ay naghihintay ng tugon ni Zhao Fang, at ayaw niyang magdulot ng gulo sa clan sa ngayon. Ang Evil God Crystal ay hindi isang bagay na maaari nating makuha. Umiling si Zhao Fang. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Old Fei habang pinipigilan niya ang mga disipulo na malapit ng makipagdebate kay Zhao Fang. Tama si Zhao Fang. Ang Evil God Crystal ay maaakit ng labis na atensyon, at ito ay walang silbi sa atin pa rin. Magdudulot lamang ito ng kapahamakan. Sumang-ayon si Old Fei at hinangaan kung paano ibinigay ni Zhao Fang ang Evil God Crystal. Si Zhao Fang ay walang pinakamalakas na lakas, kaya ginamit niya ang Evil God Crystal para magtrabaho sa kanya sina Nan Gongsheng at Gu Chaoji. Maaari ko kayong bigyan ng 10 bathtub ng likido mula sa Blood Pond. Sabi ni Zhao Fang pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Malakas ang kapangyarihan ng likidong ito, ngunit mayroon itong isang malaking depekto, naglalaman ito ng masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal, na may malakas na puwersang lumalabag. Sige. Nagpakawala ng hininga si Old Fei. Hindi nagtagal ay napuno ng 10,000 Sacred Clan ang 10 bathtub ng likido mula sa Blood Pond, ngunit hindi ito kahit isang ikasampu ng kabuoang halaga.
Higit pa rito, kailangan nilang pinuhin ito sa isang tiyak na paraan bago ito magamit, hindi katulad ni Zhao Feng na may maliit na pass ang magnanakaw na nakikipag-ugnayan sa Evil God Crystal. Maaari pang ang gamitin ni Zhao Feng ang isang maliit na halaga ng masamang kapangyarihan upang pinuhin ang kanyang katawan. Sa susunod na ilang araw, nakahiga si Zhao Feng sa blood pond at nakatutok sa paglilinang. Ang blood pond ay nabuo mula sa asensya ng dugo ng pinakamalakas na karera sa Underground City, na pinagsama sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Ang dugong ito ang pinagmumula ng Evil God's Altar, at maaari nitong palakasin ang ibang mga nilalang. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang kanyang Sacred Lightning Body para sumipsap ng enerhiya ng lubos. Sa panahong ito, sinusubukan ni Nan Gongsheng at ng mga mula sa Earth Spirit Hall na hanapin ang Haring Scorpion Man, ngunit masyadong komplikado ang tanawin ng underground na lungsod. Kung ang Haring Scorpion Man ay nakatutok sa pagtatago, mahirap siyang hanapin. Ang Purple Sun Palace at ang 10,000 Sacred Clan ay nakatuon sa pag-alis ng mga mapagkukunang natitira sa Underground City. Ang ikinagulat nila ay pagkatapos na maging priest ang munting pas ang magnanakaw, may ilang uri ng hayop na lumapit dito at nagbigay ng mga alay. Ibinigay ni Zhao Feng ang lahat ng mahirap na gawain sa 10,000 Sacred Clan. Pagkatapos, ang maliit na pas ang magnanakaw, ang 10,000 Sacred Clan, ang Purple Sun Palace, at ang Earth Spirit Hall ay nagsimulang sakupin ang mga kalapit na species. Ito ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Lahat sila ay lubhang maingat at magalang sa Evil God's Priest, at ang ilang mga lahi na mas malakas pa kaysa sa mga alakdan ay hindi nang ahas na umatake. Nang ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpakita ng mga himala ng Evil God, ang mga lahi na ito ay naging masunurin. Ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay hindi ganito kasimple. Bulong ni Zhao Feng. Marami siyang alam mula sa reyna ng Scorpion Men. May mga taong sinubukang labanan ang Evil God's Altar noong nakaraan, ngunit napatay sila sa ilalim ng apoy o natural na sakuna gaya ng lindol. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsabi kay Zhao Feng na ang priest ay tunay na may kakayahan na baguhin ang klima sa ilalim ng lupa, ngunit nangangailangan ito ng maraming enerhiya ng priest, kaya hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw. Sa wakas ay nakapasok si Zhao Feng sa huling yugto ng Small Origin Core Realm sa tulong ng Wind Lightning Bones at Blood Pond. Lumaki ang kaibuturan ng kanyang katawan, at nagpakita na ito ng mga senyales ng pagkikrystal. Ang kanyang mga pagpapabuti ay nahulog sa mga mata ng iba pang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan, at lahat sila ay naiinggit. Hindi ba natatakot si Zhao Feng na maging hindi matatag ang kanyang pundasyon? Hindi maiwasang mapaisip ni Old Fei. Pinatunayan ng realidad na napakatibay ng pundasyon ni Zhao Feng. Dahil sa paglilinang niya ng 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Sacred Lightning Body sa parehong oras, ang kanyang pundasyon ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga henyo ng parehong paglilinang. Matapos gawin ang maliit na tagumpay na ito, nagsimulang tumuon si Zhao Feng sa Sacred Lightning Body. Sa nakalipas na ilang araw, sa tulong ng Blood Pond, ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay papalapit na sa huling yugto ng ika-4 na antas. Kapag ang aking Sacred Lightning Body ay umabot na sa huling yugto ng ika-4 na antas, ang aking pisikal na lakas ng katawan lamang ay magagawang durugan ang Small Origin Core Realms at Great Origin Core Realms. Walang sino mang mababa sa half-step king level ang magiging katapat ko. Si Zhao Feng ay napuno ng kagalakan, at inaabangan niya ito. Ang higit na ikinatuwa niya ay ang mga underground city species ay nagpapadala ng kanilang mga alay. Si Zhao Feng at ang maliit na magnanakaw na pusa ay tumanggap ng 40% ng cut habang ang Earth Spirit Hall, ang 10,000 Sacred Clan, at ang Purple Sun Palace ay naghati sa natitirang 60%. Nakatutok pa rin sina Nan Gongsheng at Gu Chaoji sa paghahanap ng lokasyon ng Haring Alakdan. Ngayon, kinuha ni Zhao Feng ang Dark Dragon Teeth Grass at ilang iba pang mga kayamanan na kapakipakinabang para sa pagpapalakas ng katawan upang subukan ang isang pambihirang tagumpay sa mga huling yugto ng ika-4 na antas. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa Scorpion Men Resource Chamber at ang ilan ay mula sa mga handog. Ito dapat. Nakababad si Zhao Feng sa Blood Pond habang ang isang metal na pilak asol na liwanag ay kumikinang sa paligid niya.
Sa loob ng Blood Pond, isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ang lumitaw at nagsimulang lumakas. Pakiramdam ng lahat ng taong malapit sa kanya ay bumibigat ang kanilang mga katawan. Sa kalaunan, ang pisikal na puwersa ay umusbong habang ito ay bumagsak. Naramdaman ng mga kalapit na alagad na kumukulo ang kanilang dugo, at halos magluwa sila ng dugo. Ang lugar kung saan nakahiga si Zhao Fang ay huni ng hangin at kidlat, parang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Kaya kung pumatay ng Small Origin Core Realm sa isang suntok lang gamit ang pisikal kong lakas. Naramdaman ni Zhao Fang ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, at ang puwersang ito ay lumikha ng nangingibabaw na layunin. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay hindi lamang nagsanay sa kanyang katawan. Kapag ito ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari din itong palakasin ang kanyang layunin at kahit na sumanib dito. Sa puntong iyon, ang kaluluwa ay hindi magiging kanyang kahinaan tulad ng Demigod Kunyon. Ang Demigod Kunyon ay umabot sa parehong hakbang sa kanyang tuktok at nagawang matutunan ang revival mula sa dugo, isang pinakamataas na pamamaraan, ngunit nauwi siya sa kamatayan sa God Tribulation dahil sa kanyang mahinang kaluluwa. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay umabot na sa huling yugto ng ika-4 na antas. Ang ika-5 antas ay maihahambing sa Void God Realm, ang ika-6 sa Mystic Light Realm, at ang ika-7 ay ang katawan ng isang demigod. Gayunpaman, ang Sacred Lightning Body ay mas mahusay kaysa sa orihinal na Golden Kun Sacred Body, ito ay may ika-8 antas. Nagkaroon kahit isang theoretical na ika-9 na antas. Ang mas mataas na taas at mas magandang kinabukasan ang nagudyok kay Zhao Fang na muling linangin. Kahit na hindi siya tinamaan ng Cursed Words of Death, pinili niyang muling magtanim. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang at dahan-daang tumayo mula sa Blood Pond. May mga maingat at magalang na tingin mula sa mga nasa malapit. Zhao Fang, ito ay isang bihirang Dark Soul Stone. Ito ay isang mahalagang kamatayan elemental na kayamanan ng kaluluwa. Naglabas si Old Faye ng 2 itim na malajade na bato, na nagbigay ng malamig na pag-alon ng soul. Hindi man lang sila nagawang lapitan ng mga mahihinang tao. Soul Dao Treasure. Mabuti, napakahusay. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Maaaring pumili si Zhao Fang kung aling mga handog ang gusto niya, kaya sinabi niya na gusto niya ang mga kayamanan ng Soul Dao, na makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang lakas ng kaluluwa. Sa sapat na mga kayamanan ng Soul Dao, maaari kong gisingin muli ang aking Emperor Intent. Si Zhao Fang ay puno ng mga inaasahan. Kailangang malaman ng isa na ang Emperor Intent ni Zhao Fang ay naglalaman ng Intent of God Tribulation Lightning. Kung hindi, hindi niya sana mahabol ang Emperor of Death, na dalubhasa sa Dao of the Soul at Dao of Death. Sa sandaling muling nagising ang kanyang Emperor Intent, ang lakas ni Zhao Fang ay tataas ng paunti-unti. Gayunpaman, ang mga kayamanan ng Soul Dao ay napakabihirang, at hindi magandang pagpipilian na subukang minahan ito ng mano-mano. Whoosh! Isang pilak na guhit ng liwanag ang kumislap sa hangin at dumapo sa harap ni Zhao Fang. Ang bagong dating ay si Nan Gongsheng. Zhao Fang, napatay ko ang Scorpion Man King at nakuha ang Crystal Core ng Purple Wind Lightning Lion King. Mabilis ang paghinga ni Nan Gongsheng.